Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Makabansa, Quarter 1, Ikalawang Linggo, Unang Araw. Mga layunin na ibibigay ang kahulugan ng mapa at nakikilala ang mga simbolo o sagisag na makikita sa mapa. Ngayon mga bata, ilarawan ang inyong komunidad batay sa mga sumusunod na katangian. Ang mapa ay isang patag na larawan o representasyon ng mundo o ng isang lugar. Ito ay ginagamit sa pagtukoy ng lokasyon o kinaroroonan ng isang lugar. Narito ang mga sagisag at pananda na ginagamit sa mapa. Mga bata, hanapin sa hanay B ang simbolo ng nasa hanay A. Isulat sa papel ang titik ng tamang sagot. Narito naman ang kasagutan sa ating ginawang gawain. Ngayon, suriing mabuti ang mapa ng Barangay Marikit. Ano-anong pananda ang ginamit sa pagpakita ng mga lugar? Tandaan mga bata na ang mapa ay isang patag na larawan o representasyon ng mundo o ng isang lugar. Ito ay ginagamit sa pagtukoy ng lokasyon o kinaroroonan ng isang lugar. Habang ang mga simbolo o panandang ginamit sa aktwal na mapa ay may kahulugan, kailangang malaman at maintindihan ang bawat simbolo upang mas madaling matukoy o mapuntahan ang isang lugar. Mga bata, alam mo na ba kung paano gumamit ng mapa? Ngayon naman, kulayan ng pula ang mapa na nagpapakita ng ilang istruktura sa inyong paaralan. Pag-aralan ang mapa. Hanapin ang mga panandang ginamit sa pagpapakita ng mga lugar o bagay. Isulat naman sa kaukulang kahon sa tabi ng simbolo ang kahulugan nito batay sa talakayan.
Ang mga simbolong ito ay maaaring nagpapahayag ng isang anyong lupa, anyong tubig, at iba pa. Ikalawang araw. Mga layunin, naiisa-isa ang pangunahing direksyon at naipakikita ang kasanayan sa pagsasabi ng direksyon. Ngayon ay magbalik-aral tayo. Piliin sa loob ng kahon ang titik ng tamang sagot. Kapag ang weather forecast ay nag-uulat sa telebisyon o radyo tungkol sa isang bagyo, ibinabalita niya ang direksyon ng hangin. Madalas na ginagamit sa pagbabalita ng kalagayan ng panahon ang mga salitang hilaga, timog, kanluran, silangan. Ang apat na pangunahing direksyon ay kanluran, silangan, timog, at hilaga. Ang hilaga ay nasa itaas ng mapa. Ang silangan naman o kung saan sumisikat ang araw ay nasa kanan ng mapa. Habang ang timog naman ay nasa ibaba ng mapa. At ang kanluran o kung saan lumulubog ang araw ay nasa kaliwa ng mapa. Ngayon mga bata, pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Una, saan makikita ang mga bahay? Pangalawa, ano ang nasa gawing hilaga? Pangatlo, saang direksyon makikita ang simbahan? Pang-apat, ano ang makikita sa gawing timog? Narito pa ang karagdagang gawain. Tingnan ang mapa ng barangay Magsaysay. Pag-aralan kung ano-ano ang mga makikita sa mapa ng barangay. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Tandaan, ang mga pangunahing direksyon ay mahalagang malaman. May 4 na pangunahing direksyon. Ito ang hilaga, timog, kanluran at silangan. Madaling makita ang kinaroroonan ng isang lugar sa tulong ng mga pangunahing direksyon. Pag-aralan ang mapa. Tukuyin kung saan direksyon nakikita ang mga sumusunod.
Ikatlong araw. Mga layunin. Natutukoy ang mga direksyon at lokasyon ng mga mahahalagang lugar sa loob ng kinabibilangang komunidad. At naiguguhit ng payak na mapa ng mahalagang lugar sa loob ng komunidad gamit ang iba't ibang direksyon. Narito naman ang mapa ng isang komunidad. Pag-aralan ang mapa at sagutin ang mga tanong. Mga bata, narito pa ang karagdagang gawain. Pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Nais magtinda ng isda ang pamilyang Soberano. Saang direksyon sila pupunta para kumuha ng paninda? Pasukan na sa Hulyo. Ang mga anak ng pamilyang Arellano ay gustong pumasok sa paaralan. Saang direksyon ang paaralan? Nais ipagbili ng pamilyang Urduha ang kanilang namanang ginto at pilak sa kanilang mga ninuno. Saang direksyon nila ibebenta ang mga ito? Mga bata, matutukoy niyo ba ang mahalagang lugar na nakapalibot kay Amira? Tandaan, ang lokasyon ang nagsasabi ng tunay na kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ginagamit natin ang mga pangunahing direksyon tulad ng hilaga, timog, silangan at kanluran sa pagtukoy ng lokasyon. Ngayon, gumuhit ng simpleng mapa ng sariling komunidad. Ipakita ang wastong kinalalagyan ng inyong bahay, paaralan, pamilihan, gusali ng barangay, simbahan o ano pang mga istrukturang makikita sa inyong komunidad. Gamitin ang mga pangunahing direksyon. Mga bata, bukas ay magdala ng mga kagamitang pandrawing tulad ng coupon band, lapis, crayola at ruler. Ika-4 na araw. Mga layunin. Natutukoy ang lokasyon ng kinabibilangang komunidad batay sa direksyon at kalapit na lugar. At naiguguhit ang mapa ng kinabibilangang komunidad at kalapit na lugar. Ito ang mapa ng mga lugar na malapit sa tirahan ni Roy. Itala ang matatagpuan sa iba't ibang direksyon sa mapa. Mga bata,
Saang direksyon makikita ang simbahan? Anong kalapit na lugar ang simbahan? Ito ang komunidad ng Pamilyang Bautista. Makikita sa komunidad ang iba't ibang puok na gustong puntahan ng mga kasapi ng bawat pamilya. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Tandaan, natutukoy ang lokasyon ng kinabibilangang komunidad batay sa direksyon at kalapit na lugar sa pamamagitan ng mapa. Mapapadali ang paghahanap ng isang lugar kung malinaw na naipapahayag ang kinalalagyan mo. Ngayon, iguhit ang inyong kinabibilangang komunidad. Idagdag sa inyong drawing ang mga kalapit na lugar sa inyong komunidad. At huwag kalimutang ilagay ang mga kalapit na lugar na makikita sa kanluran, timog, hilaga at silangan. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!